ay may problema. Barado ang isa. Oh, kitang kita. Tatlo na lang gumagana. Kaya mahina ang batak. Ayan, sunog. Kulubot-kulubot. Nasunog. Oh. Grabe. Nandiyo yung mga pisang kalas-kalas na yan. Nabasimbuli na natin yan. Ito yung papalitan natin. So, nando yung sira. Low. Basira. Ayan, okay na. Ayan mga paps, may unit tayo ngayon na Suzuki Rider J. Ang issue nito ay mausok ang tambutso. Malakas. Tapos magpapakondisyon siya ng bagong mini driving light. Pati yung brake switch dito, papalitan. To-charge na rin ang battery. Ngayon try natin munang tingnan yung oil gauge. Isa kasi sa mga sani ng pag-usok is valve seal at sobra sa langis na pag-change oil. So titingnan natin yung oil gauge kung hanggang saan yung abot ng langis niya. Kasi kachichinch oil lang daw, natuyuan, tapos pag-change oil umusok na. Okay. Buksan natin. So pambukas natin. Titingnan natin, walang putol yung video nito. Ayan, sobra. So ibig sabihin, isa din sa sanhi ng paglakas ng usok is over yung langis. Hanggang dito. Ayan o. Ayan, hanggang dito. Hanggang dito yung langis. Madami. Dapat hanggang dito lang sa sukatan or kalahati or malapit sa dulo. Kasi ang nakalagay doon sa makina niya ay 650 ml. Kaya pag naglagay ka dito ng 800, sobra pa rin. Yung 800 mo. Hindi mo ubusin yung 800 ml mo. Ngayon, tatry natin. Kahapon lakas ng usok nito. Tapos kanina paghatid ko dun sa may-ari. Try natin yan kung uusok pa ulit. Try natin. Ayan o, lakas o. Nausok. O, yan na, lumakas na. Ayan na o. Nausok na. O. Nausok. Ayan o. Okay, let's go back class. Ayan mga paps, na-drain na natin yung langis. Nabaklas na natin yung fairings. So yung langis niya is eksakto pa ring 800 liters. So lampas nga. Kasi punong-puno pa yung isang galon, no? Ayan, oh. Dami puno yan. Sasalain na lang natin sa damit yan para yung mga dumi hindi maibalik ulit sa loob. Kasi sayang naman yung linis natin. Okay, baklas tayo. Let's go. Ayan mga paps, nahirapan ako magbaklas ng tornilyo ng timing chain sprocket. Katagal na panahon nga lang ata ito nabuksan. Yan o. Sil-sil para lang matanggal. Nabilog yung alin. Tapos ang tigas tanggalin ng sa head. Cylinder head. Pinapalo ko ng kahoy with martilyo. Di malang gumalaw. Tapos napansin ko dito isa naglock. Ito. Goods na may iba eh. Ito lock ito kanina eh. Lock.
Kaya matinding paluan ito para lang matanggal tong head. Re-refresh engine kasi natin to. Kasi palit valve seal, mausok. Tapos sobrang itim na oh. Ayan. Tapos tagal na panahon nga lang ata ito nabuksan. Ang itim oh. Natuyuan daw ata to, kaya ito ganito. Natuyuan. Nasunog. Ang tigas tanggalin ng head. Na-experience na naman akong katulad nung ginawa kong sa Smash. Talaga matinding paluan maghapon. Sana matanggal natin to. Para matapos na tayo. Maglilinis pa tayo ng throttle body. Ito ay FI. Pati yung kanyang injector na ito. I-check natin yung butas nito kung okay pa. Ay, may problema. Barado ang isa. Oh, kitang kita. Tatlo na lang gumagana. Kaya mahina ang batak. Injector oh, tatlo na lang gumagana sa butas. Kitang kita naman eh. Yung isa hindi na. Barado. So, ang gagawin natin mamaya, hanginan natin yan, linis. Kailangan mapagana natin yung 4 na butas ng injector. Okay, tapos linis throttle body. Ito lang problema ko, ang tigas tanggalin ng head. Sana matanggal natin to. Meron din naman natin mapapalitan ng valve seal yan, nakaganyan lang. Kasi yung kanyang valve seal, aatras. Papasok. Mahirapan tayo maglagay ng valve spring. Kaya kailangan mabaklas yan. Okay, baklas tayo sa abot natin makakaya. Let's go. Yan mga paps, di pa rin natin nabubuksan. Sobrang tigas yung kahoy natin ng yupi-yupi na. Yan o. Busarga na. Dito nag-lock sa isang rad. Oh, tingnan nyo. O, naangat naman oh. Kaso sobrang tigas dito sa part na itong dalawa na to. Okay, update na lang mamaya pag nabaklas. Let's go. Ayan mga paps, natanggal na natin. So dito siya natanggal. So talagang dikit itong isa. Pero okay na yan. Tatanggal na yan oh. Nadala rin sa tiyagaan kahoy. Hindi pwedeng i-direct yan ng bakal to bakal, masisira. Yan, okay na mga paps, na baklas na natin oh. Angat na. Ayan, baklasin na natin. Let's go. Ayan mga paps. O yung chin guide. So goods pa. Natin natanggal yung isang chin guide. So kitang kita naman sa itsura na natuyuan, nasunog. Oh. Grabe. After ng linis, check natin kung pwede pa to. Pero wala namang matinding tama. So puro lang tutong. Wala namang kumiski sa block. So ang issue lang nito ay mausok. Ay, ito. Maitim. Papalitan natin to ng valve seal. Sobrang sunog. Natuyuan to ng langis. Ayan, ang kanyang block. So goods pa naman. Super so goods. Okay pa. Kanyang spark plug. Palitan na natin to. Meron tayo dyan. Oo, matindi linisan to. Steel brush. Ito lang matindi steel brush dyan oh. Tapos to. Puro tutong. Tapos dito naman sa stator nya, medyo maputik. Katatanggal ko lang ng ibang putik niyan. Ayan. Ito yung kanyang stator windings. Palaser. Ayan.
So, linis na tayo mga paps. Yan, linis tayo. Tapalan natin to ng hindi madamayan sa loob. Okay, linis. Gasolina. Let's go. Babaklasin muna natin to lahat. Okay. Yung kanyang itim talaga. Okay, let's go. Linis. Ayan mga paps. So, nabaklas natin lahat nalinis na. Yung sobrang itim ngayon, maputi na. Yan, okay na rin to. Okay na yan. May ipakita lang ako. So, yung kanyang clearance sa rocker arm. Tukod na tukod. Yan walang galaw. Walang clearance. Pati sa kabila. Oh. Ang mangyayari nito, mapapaganda natin ang batak nito, yung nga lang may tunog siyang kunti, pero maganda ang batak. Kasi hindi na masuk, wala na sa filler gauge to. Tukod na. Kaya walang batak. Ayusin natin ito mamaya. Yung nga lang malalakas ang batak nito, meron lang marinig na kuting kutok-kutok na tunog ng rocker arm. Kasi walang clearance wala. Kaya walang batak. Okay, let's go. Linis. Ayan mga paps, inabot tayo ng gabi. So na-assemble na natin yung makina. Ipapakita ko sa inyo yung under nya. Tapos magkakabit tayo ngayon ng mini driving light. Yan. Saka isang brake switch sa kanan. Ito. So unahin natin mini driving light. So tapos flex ko sa inyo yung makina. Tinisting ko na rin to, maganda na ang batak. So mini driving light tayo, wiring. Okay, let's go. B-boy. Ayan mga paps, hinubad ko lahat kasi gusto ko lang malaman kung paano niya ginawa. So explain ko sa inyo ha. Ang ginawa niya ay yung main supply ay galing susian. So masisira pa rin yung stock harness natin kasi ang susian ma-overload. Kasi ang susian siya magpapagana lahat. Depende na lang kung ang susian natin may katulad sa mga Honda Click, Aerox, na pag sinusi mo yung masariling relay para sa engine, sa buong supply. Ngayon explain ko lang itong kanyang 30 ng tatlong relay ay galing susian. Ayan galing susian. Fuse, sip naman kasi may fuse. Tama naman, 30, 30, 30. Tapos ang body ground galing ng busina nilagay. Body ground. So dapat ang body ground ay nasa solid batalya natin. Nakalagay. Kasi itong knuckle bearing natin, itong una ng motor ay mayroon po itong knuckle bearing. So hindi 100% na negative itong ating, diba gumagalaw yan. May pagitan na grase ang knuckle bearing. So hindi siya pa 100% talagang negative. Papatay-patay pa rin ang ilaw natin yan. Dapat maglalagay sila ay sa solid, batalya, or sa negative ng battery. So tama naman yung ginawa niya dito. Yung nga lang, dapat itinilipat niya sa battery. Itong 30. Tapos yung 85, 86, yung negative doon, solid batalya or negative, or yung positive naman doon, yun ang galing mismo sa susian. So hindi siya masyadong overload. Kasi yung 85, 86 ito is trigger lang. Utusan niya si relay na mag-switch si 30 papuntang 87. Ayan. May code kasi yan. Kaya ito ay talagang overload yung susian nito.
Ilang relay yan? 3. Mini drive unit tsaka busina. So ayusin natin to. Lahat. Explain ko lang sa inyo. Maglalagay din tayo ng passing light. Okay, let's go. Ayan mga paps, natapos na natin yung wiring natin. So explain ko lang. So lahat ng 30 ng relay natin ay naka-fuse sa battery. Kasi yan ang magsusupply sa ating busina at sa ating mini driving light. Tapos yung ating command ay galing sa susian after. So dito nakakabit siya dati. So ito ay hindi after. Anytime may supply ito. Itong after is after na magsusi ka. Doon ko kinabit yung command ng ating switch. Yan. Tapos nagkabit din tayo ng diode. Ayan, para sa passing light. Okay. Ang pag-wiring po kung kayo po ay magpapa-wiring, tingnan po yung relay, dapat ang relay ay umiilaw kasi gumagana yan kahit baliktad pero walang ilaw. Mali po yun. Yan, dinuhin natin. Try tayo ng mini driving light. So sa relay muna tayo. Yan, dapat yung relay natin ay may ilaw. Yan. Yan ang standard kasi gumagana din po yan kahit baliktad pero walang ilaw. Yan, yan ang tamang pag-wiring. So check natin yung patama. Ayan. Natin patama. Ayan. High, low, tapos passing light. Ayan. Ito passing light natin. Ayan. So tapos na tayo mag-wiring. Ayusin na lang natin ang kabit. Ayusin na lang natin ang salansan. So goods na lahat. So tinanggal din natin yung kinuwang supply dito sa indicator dashboard. Sa IPI siya kumuha. So pinutol natin yan. Inayos natin yung wiring para walang problema. Salansan na lang natin ng maayos yung ating relay. Okay, let's go. Ayan mga paps, tapos na tayo. Text ko lang sa inyo. Placer yan. Right, left. So check natin sa likod. Ayan, okay ang left. So gumagana na rin yung taillight kasi nagpalit tayo, nasunog. Ayan, nasunog na sunog. Nagpalit din tayo. Ayan. Try natin ang right. Right. Ayan ang right. Check natin ang brake. Hindi na tayo nagpalit ng brake switch kasi goods naman. Ang nangyari lang ay pundi lang talaga yung taillight. Brake tayo, brake. Yun, goods. Patay natin yung check ulit. Ayan. So, goods na. Ayan o. So, mini driving light tayo. High and low and passing light, busina. Ayan, okay na. So check ko lang. Ito nga pala yung fuse ng ating supply ng 3 relay. Ayan, ito yung negative. Hindi na ako nagano sa batalya kasi wala tayong tawag ito. Yung pagtutornilyo dapat ay sigo kasi mahirap kasi nasa ilalim. Pero pwede naman. Dito ko na diniretso ko na lang. May mga wire naman tayo. Wala tayong wire dyan. Ayan pa. Yan. Goods na. Ready to pick up na bukas. Ibabalik ko na lang yung mga pairings nya. So super so goods na lahat. So, ang ginawa natin dito, mausok. Nagpalit tayo ng valve seal. Ayan, ito yung valve seal nya. Ayan. Ito. So ito yung Suzuki. So kasukat na rin niya ang smash. So pang smash nilagay natin dito. Ano pa nakalagay dito? Smash, Shogun, tsaka Rider J. So pantatlo tong nakalagay dito. Ang magkasukat na valve seal. Ayan. Labo.
Ano ba? Smash, Shogun, saka Rider J. So, pang Rider J din talaga nilagay natin dyan. Ayan, okay na. Ready to pick up na to tomorrow. At tayo makatulog na. Overtime na tayo. Ibabalik ko lang yung fairings. Ang ginawa natin dito ay yan, refresh engine, baklas lahat. Ayan, cleanest throttle body. So ito yung injector. Nagka-problema lang ako kanina kasi yung kanyang tawag dito, fuel seal, o sabi natin yung goma sa injector. So ginawa natin ng paraan, nakahanap tayo. So goods na siya ngayon. Tapos ito, problema ang kicker kanina, tumatama dito sa tambutso kasi nga luwag. Ngayon okay na siya, hindi na siya luwag at inayos na natin ang pagkalagay. So goods na siya. So kung magpapalagay may-ari ng shadow sa ilalim, so ayun ang next step natin sa susunod. Okay, goods na, ready to pick up na tomorrow. Thank you mga paps. Huwag kalimutan kung yung mga gusto nga pala matuto sa wiring, so sa YouTube natin, sa Motor Repair PH, pasyalin nyo lang din yung mga, may diagram ako doon na in-upload na pwede nyo sundan basta may marunong kayo magbasa ng diagram. Okay, huwag kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel. Okay, thank you mga paps and God bless you and peace.